nandyan pala kayo. Tara, samahan niyo ako so you can see kung ano yung ginagawa ng isang marine biologist sa isang araw. Let's go! Grab your backpack! Let's go! Jump in! Bananas! You can lead the way! Cyber don't swipe me! Oh man! Dora the Explorer! First, ay pupunta tayo sa area na kung saan kami ay nagkakandak ng research. We are trying to find out kung ano yung percentage ng microplastic in a certain coastal area at kung ano yung epekto nito sa mga marine inhabitants. Kuya! Para po! Para po! Pasakay po! Alam nyo ba guys, plastic, including microplastic and microbeads, enter the ocean as a small particles. These particles can be mistaken as a food by marine animals. Although in US, they banned microbeads in 2015, microplastic is still a huge problem nowadays. They attract pollutant and release chemicals, potentially delaying the development of marine animals, causing a reproductive issues and making the disease more difficult to assess. Reduce, reuse, and recycle can combat the microplastic. We should do more research to understand the impact of microplastic and prevent this issue. Sino ka nakausap mo dyan, Utoy? Wala po manong. Ano, aalis pa ba tayo? Hindi na. Tara na po. Good morning guys! Ready na ba ang lahat? Ayos! Alam niyo ba, as a marine biologist, kailangan talaga natin mag-dive sa fieldwork. It enables us to collect biological and geological samples, observe organisms and their behavior, study species interactions, and marine community structure and dynamic. So tara na! Alamin natin kung ano ang mga dapat nating dalhin na diving gears sa fieldwork. Backpack, backpack! Backpack, backpack! Yeah! So ang unang diving gear na kailangan natin ay ang ating wetsuit. Ito ay gawa sa plastic or rubber materials which helps divers retain heat and stay warm in cold water. Sunod naman ay ang fins. Ito ay tumutulong sa mga divers para makagalaw sila ng maayos sa ilalim ng tubig. Next naman po, kailangan natin ng diving mask. Ginagamit ang diving mask ng mga scuba divers upang makakita sila sa ilalim ng dagat. Next naman po ay oxygen tank. Ang oxygen tank po ay ginagamit ng mga scuba divers na naglalaman ng nakakompress na hangin na kung saan ay pinagkukunan nila ng hangin sa ilalim ng dagat. Sumunod naman ang dive computer. Ito ay ginagamit ng mga scuba diver para ma-check o ma-monitor kung gaano kalalim ang kanilang sisisilip. Naman ay ang buoyancy control device. Ito ay pagkagamitan ginagamit upang ayusin ang paglutang at paglubog ng isang bagay sa tubig. Ay, teka. Ikaw ba? Marunong ka bang lumangoy? Bakit hindi? Ay, sorry. So, I guess, see you later. Bye! Hi guys! Ngayon, nandito kami sa La Vista Nara, Palawan upang mag-coastal cleanup. Tara, samahan nyo kami! Lagot! May batang nagkakalat sa tabi ng dagat. Nakikita nyo ba yung batang iyon? Maaari nyo ba akong tulungan? Sabihin nyo, Ate, stop littering! Ate, stop littering! Isigaw nyo pa! Ate, stop littering! Ate, stop littering! Sabay-sabay! Ate, stop littering! Ate, stop littering! Oh man! Sorry po! Ooh. We did it! We did it! We did it! Yay!
Hi guys! Ngayon, nandito ako sa La Vista Nara, Palawan. Alam nyo ba, ang La Vista Nara, Palawan ay isa sa pinakamadalas pinupuntahan ng mga pamilya at mga kaibigan upang sila'y mag-unwind at maglanghap ng mga sariwang hangin. So ngayon, nandito ako upang mag-interview ng mga fisher folks. So, alam nyo ba kung nasaan ang mga mangingisda? Nandito ba? O, nandito. Ayun, tara, samahan niyo ako. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ano po sa atin? Ako po pala si Arcel J. Belleza. Ako po ay galing sa Marine Protection Center. At nandito po ako para mag-interview ng mga fisher folks. So, maaari po ba namin kayong ma-interview? Pwede naman. Okay lang naman sa amin. So, ayos! So, ano po ang inyong mga pangalan? Ako si Jose. Ako si Roberto. Gaano na po kayo katagal na nangingisda dito? Matagal na. Nung bata pa lang kami, ito na ang trabaho namin. Sumasama kami sa aming mga magulang. Sa inyong pangingisda po, ano po yung mga naging problema nyo po ngayon? Minsan kapag sa panahon, matumal lang aming mga huli. Pero ang pinakakadahilanan talaga yung mga basura na nakakasira sa kalikasan. Kung dati 40 kilos pa, ngayon 10 kilo na lang. Malaking problema yung dito. Oo, sobrang laki ng problema sa amin nun. Lalo na yun lang ang hinahanapan namin ng kabuhayan. Maaari ko po bang malaman kung ano yung madadalas yung napulot na basura? Mga basura? Marami kami napupulot na basura sa karagatan eh. Pero ang madalas naming napupulot yung mga single-use plastic na basura na ginagamit ng mga tao. Aware po ba kayo sa may microplastic? Hindi po namin alam yun, sir. Hindi po eh. Ganito po kasi yun. Ang microplastic is yung mga plastic na maliliit at natutunaw sa ilalim ng karagatan. At napakadelikado po ito sa ating mga karagatan at lalo-lalo na sa mga marine animals at sa kanilang mga habitats. So yun po, napakadelikado po talaga. Yun pala yun. Kaya pala maraming namamatay ng mga isda na walang dahilan. Kaya po, pupunti yung aming nakukuha. Salamat po, sir. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Meron ba kayong natutunang mahalaga ngayong araw? Naway, nabigyan ko kayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa problema ng microplastic dito sa ating karagatan. Hanggang sa muli, paalam! Are you ready to explore? Come on! Vamos arriba! All right! Let's go! Dora, 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 the explorer! Dora! Who's that super cool exploradora? I need your help! Grab your backpack! Let's go! Jump in! So, ano po yung mga madalas yung napulot na basura? Basura? Papa, basura daw. Nangapon din naman ang toy. Basta. Sir, ala, mga pangalan? Ako si Jose Lito. Ako si Robert. Oh. Sir, Ako si Roberto. so, gaano na po kayo katagal nangingisda? Ayun, tara! Samahan niyo ako! Ano ba na ang La Vista Nara, Palawan ay isang pinakamagandang sa pagpunta sa akin ay pagsama sarili patungkol sa mga problema. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa Arshashai. Kailangan ng mga upang makakita sila sa ilalim ng dagat. Oy, maglapit ka! Ayos! Alam nyo ba, as a marine biologist, magtuto tayong She was a fairy